Matatag Curriculum, GMRC 4, Quarter 1, Aralin 4, na isasabuhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Layuning pampagkatuto. Na isasabuhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Na ilalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Na isasakilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Para sa unang araw. Suriin ang larawan at piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat bilang tungkol sa karapatan at tungkulin. Isulat ang tamang titik ng sagot sa patlang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng karapatan ng kapwa-bata? A. Karapatan kong bulyawan ang aking mga kaklase. B. Karapatan kong mag-video sa kapwa nang walang paalam. C. Karapatan kong itulak ang aking kapwa. D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa. Tama, ang sagot ay letrang D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin ng kapwa-bata? A. Tungkulin kong ubusin ang aking baon at huwag mamigay. B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. C. Tungkulin kong pumasok ng late sa klase. D. Tungkulin kong hindi ko kausapin ang bago kong kaklase. Magaling! Ito ay letrang B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang mga karapatan ng mga kabataan? Bakit mahalaga ito? Ano ang mga tungkulin o responsibilidad ng mga kabataan? Paano ito nag-aambag sa komunidad? Paano mo itatawid ang pagtupad sa iyong mga tungkulin nang hindi naiikompromiso ang iyong mga karapatan? Ano ang mga kahalagahan nito? Atin na itong sagutan. Ano ang mga karapatan ng mga kabataan? Bakit mahalaga ito? Ang mga karapatan ng mga kabataan ay kinikilala bilang mahalagang aspeto ng kanilang pag-unlad at proteksyon at kabilang dito ang karapatang makakuha ng edukasyon, malusog na kalusugan, ligtas na kapaligiran, at pantay-pantay ng pagtrato. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito sa mga kabataan ng pundasyon upang lumago ng maayos, magkaroon ng magandang kinabukasan at maramdaman ang kanilang dignidad at halaga sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanilang mga karapatan, nabibigyan sila ng pagkakataong magtagumpay at maging responsableng miyembro ng komunidad. Ano ang mga tungkulin o responsibilidad ng mga kabataan? Paano ito nag-aambag sa komunidad? Ang mga tungkulin ng mga kabataan ay kinabibilangan ng pag-aaral ng mabuti, pagpapakita ng paggalang sa magulang at nakatatanda, at pagiging aktibo sa mga gawain ng komunidad. Ang mga tungkuling ito ay nag-aambag sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng social cohesion, pagtulong sa pagbuo ng isang maunlad na lipunan at pagiging inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging responsable at makabuluhang bahagi ng komunidad, ang mga kabataan ay nag-aambag sa pag-unlad at kaunlaran ng kanilang paligid. Paano mo itatawid ang pagtupad sa iyong mga tungkulin nang hindi naiikompromiso ang iyong mga karapatan? Ano ang mga kahalagahan nito?
Upang itawid ang pagtupad ng mga tungkulin nang hindi naiikompromiso ang mga karapatan, mahalagang maglaan ng maayos na oras para sa bawat aspeto ng buhay, tulad ng pag-aaral, personal na oras, at pakikilahok sa komunidad, habang pinapanatili ang bukas na komunikasyon sa mga magulang at guro. Ang kahalagahan nito ay nakasalalay sa pagbuo ng balanse sa buhay na tumutulong sa pag-unlad sa lahat ng aspeto at nagbibigay daan sa isang masaya at matagumpay na pagyakap sa mga responsibilidad at karapatan. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon kung saan mahalaga ang paggalang sa pagsasagawa ng mga tungkulin at pagkilala sa mga karapatan ng mga kabataan. Para sa ikalawang araw, kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. Piliin at punan ang mga patlang ng sagot na tama. Una, magpakita ng patlang sa bawat isa. A. Lambing. B. Laruan. C. Respeto. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Respeto. Pangalawa, maging maingat sa mga patlang at patlang. A. Guro at prinsipal. B. Salita at kilos. C. Tatay at nanay. Magaling, ang tamang sagot ay B. Salita at kilos. Pangatlo, maging patlang sa pakikipagkompromiso. A. Bingi. B. Bulag. C. Handa. Magaling, ito ay C. Handa. Pang-apat, patlang ang tama. A. Ipaglaban. B. Ipagwalang bahala. C. Iwasan. Mahusay, ito ay A. Ipaglaban. Patlang at patlang kung kinakailangan. A. Kumain at tumawa. B. Magbigay at tumulong. C. Maligo at magkape. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Magbigay at tumulong. Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Ano ang ibig sabihin ng karapatan ng kapwa-bata? A. Pribilehiyo ng mga magulang. B. Limitasyon sa kilos ng mga bata. C. Pamamahagi ng mga bata sa trabaho. D. Mga kalayaang dapat matamo ng mga bata. Magaling, ang tamang sagot ay letrang D. Mga kalayaang dapat matamo ng mga bata. Pangalawa, ano ang tungkulin ng mga matatanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Basta't mahalin ang mga bata. B. Huwag nang pakialaman ang mga bata. C. Itaguyod ang interes ng mga matatanda. D. Siguruhing na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. Magaling, ang tamang sagot ay D. Siguruhing na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. Pangatlo, aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pakikinig sa kanilang mga opinyon. B. Pagtuturo ng mga limitasyon sa kanilang kilos. C. Pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan. D. Pagbibigay daan sa kanilang malaya at ligtas na pagsali sa mga gawain. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Pang-apat, paano maisasakatuparan ang tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanilang kalusugan. B. Sa pamamagitan ng pagdadamot ng mga bata sa kanilang karapatan. C.
sa pamamagitan ng pakikialam sa kanilang mga personal na desisyon. O D. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan sa lahat ng pagkakataon. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan sa lahat ng pagkakataon. Panglima, ano ang maaaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagkabigo sa pag-unlad ng mga bata. B. Pagkawala ng respeto mula sa mga matatanda. C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal. D. Pag-usbong ng kompetisyon sa pagitan ng mga bata. Magaling, ang tamang sagot ay C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal. Payo ko, kaibigan ko. Anong payo ang iyong sasabihin sa matalik mong kaibigan kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Una, ginagabayan ang mga kamag-aral bilang presidente ng klase. Pangalawa, hindi nagsasabi ng po at opo sa guro at nakatatanda. Ang payo ko ay, atin na itong sagutan. Maganda ang trabaho sa pagiging mahusay na leader sa paggabay sa mga kamag-aral. Ngunit siguraduhing laging ipinapakita ang respeto at malasakit sa bawat isa upang mas lalo pang maging mahusay ang iyong mga kaklase. Pangalawa, mas makabubuti kung gagamitin mo ang po at opo sa mga guro at nakatatanda para ipakita ang iyong paggalang at magandang asal. Tumatayo sa kanyang upuan at pinapaupo ang mga babaeng kaklase. Ang maaaring maging payo ay, mas mainam na ipakita ang respeto sa pamamagitan ng hindi pagtayo sa iyong upuan at pagbigay ng puwang sa mga kaklase sa isang magalang na paraan. Para sa ikatlong araw, mga patunay ng pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. BTS, basa, tanong, sagot. Basahing mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong tungkol dito. Sitwasyon. Sa kanilang tahanan, si Liza ay may tungkulin na mag-ayos ng kanyang kwarto at linisin ang mga gamit niya pagkatapos gamitin. May mga pagkakataon na hindi niya ito ginagawa at iniiwan na lang niya ang mga kalat. Tanong, anong pwedeng mangyari kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin? Bakit? Mahusay, kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin tulad ng pag-aayos ng kwarto at paglilinis ng mga damit, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaayos at pagkakalat sa bahay, na maaaring magdulot ng stress at abala sa iba pang kasapi ng pamilya. Narito ang pangalawang sitwasyon. Sa kanilang barangay, may mga batang naglalaro sa kalsada nang may pahintulot mula sa kanilang mga magulang. Ang mga kapwa-bata ay nagbabantay upang maiwasan ang maaaring magdulot ng peligro hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa mga motorista at mga residente. Tanong, ang ginagawa ba ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad? Bakit? Mahusay, oo, ang ginagawa ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad dahil ang kanilang pagbabantay sa isa't isa habang naglalaro sa kalsada ay tumutulong upang maiwasan ang aksidente at panganib sa mga motorista at residente na nagpapalakas ng pakiramdam ng seguridad at disiplina sa kanilang paligid. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, ano ang tawag sa gawain na maipapakita ng isang bata
ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kahusayan at dedikasyon? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Tungkulin. Pangalawa, aling mga salita ang nagpapakita ng pagkilala sa dignidad at halaga ng bawat isa? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Magaling, ito ay letrang B. Paggalang. Pangatlo, saan nakasalalay ang balansing ugnayan sa pagtupad sa tungkulin at pagkilala sa karapatan ng iba? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Paggalang. Pang-apat, ano ang nagiging resulta kapag ang bawat isa ay nagtutulungan na maipahayag ang kanilang karapatan at maipatupad ang kanilang mga tungkulin? A. Alitan at gulo sa lipunan. B. Kaayusan at kapayapaan. C. Sobrang pagsisikap sa trabaho. D. Pagkakawatak-watak ng komunidad. Magaling, ang tamang sagot ay B. Kaayusan at kapayapaan. Panglima, ano ang tawag sa mga pangunahing gawain o obligasyon na may kaakibat ng karapatan at pribilehiyo? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Magaling, ang tamang sagot ay D. Tungkulin. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Basahing mabuti ang pangungusap at dugtungan sa pamamagitan ng paggawa ng maikling sanaysay. Nais kong ipagpatuloy ang aking pagganap sa aking mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa ko bata sapagkat atin ng sagutan. Naniniwala akong ang pagiging responsable at may malasakit sa isa't isa ay nagtataguyod ng mas maayos at makatarungang komunidad. Sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang mga karapatan at pagtubad sa aking mga responsibilidad, nakakatulong ako sa pagbuo ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito ay hindi lamang nagbubunga ng personal na kasiyahan, kundi pati na rin ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Mga paraan ng pagsasabuhay ng pagiging magalang. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ng mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong tungkol dito. Sitwasyon. Sa klase, si Carlos ay iginagalang ang mga panuntunan dahil hindi siya laging nahuhuli sa klase at nagpapasa sa tamang oras ng mga takdang aralin. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ng guro at hindi siya nagbibiro at nang aabala ng mga kasamahan niya. Narito ang tanong, mayroon bang magiging epekto ang paggalang ni Carlos sa kanyang tungkulin at karapatan? Bakit? Mahusay, oo, ang paggalang ni Carlos sa mga panuntunan ay nagreresulta sa mas mataas na respeto at pagtitiwala mula sa guro at mga kaklase na nagbubukas sa kanya ng higit pang oportunidad at mas magandang pagtrato. Pangalawang sitwasyon. Sa paaralan, si Miguel ay nagpaparinig ng malalaswang salita sa kanyang mga kaklase. Ang mga kaklase naman ay napipilitang tumahimik dahil natatakot na baka masaktan sila o magkagulo sa silid-aralan. Ang tanong, nagpapakita ba si Miguel ng paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Bakit? Hindi, dahil ang pagpaparinig ni Miguel ng malalaswang salita
ay lumalabag sa karapatan ng kanyang mga kaklase na magkaroon ng ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan. Pagtapat-tapatin. Itapat ang nasa ikalawang hanay na mga epekto ng pagiging magalang at bunga ng hindi magalang sa tama nitong epekto at bunga sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay, pinagkakatiwalaan at kinalulugdan. Nagbubunga ng hindi magandang ugali. Nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Nagdudulot ng mabuting ugnayan. Nagpapatibay ng respeto sa sarili. Para sa pangalawang hanay, sa letrang A, epekto ng pagiging magalang. B, bunga ng hindi magalang. Atin nang sagutan. Sa unang bilang, ang sagot ay letrang A. Pangalawa, B. Pangatlo, B. Pang-apat, A. At panglima ay A. Paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagiging magalang para sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Para sa ika-4 na araw. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa karapatan at tungkulin sa kapwa-bata na nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Una, ang mga karapatan at tungkulin ay mas angkop sa mga matatanda lamang. Pangalawa, habang bata ay nililinang na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging magalang. Atin ang sagutan. Sa unang bilang, ito ay mali. Dahil ang mga karapatan at tungkulin ay hindi lamang para sa matatanda. Lahat, kabilang ang mga bata, ay may mga karapatan at tungkulin na dapat igalang at tuparin. Sa pangalawang bilang, ito ay tama. Dahil ang paglinang ng paggalang sa mga bata ay mahalaga upang matutunan nila ang kahalagahan ng magulang na Dahil ang paglinang ng paggalang sa mga bata ay mahalaga upang matutunan nila ang kahalagahan na Dahil ang paglinang ng paggalang sa mga bata ay mahalaga upang matutunan nila ang kahalagahan ng magalang na pakikitungo sa iba mula sa murang edad. Pangatlo, lahat ng tao ay may karapatan at tungkulin kahit ang mga tao na nakakulong sa bilangguan. Pang-apat, maging magalang lang sa mga taong kagalang-galang at mga taong iginagalang ka. Atin na itong sagutan. Sa pangatlong bilang, ito ay tama dahil lahat ng tao kahit na nakakulong ay may karapatan at tungkulin na dapat respetuhin ayon sa batas at prinsipyo ng katarungan. Sa pang-apat na bilang, ito ay mali. Ang pagiging magalang ay hindi dapat nakadepende sa kung ang tao ay kagalang-galang o hindi. Ito ay isang prinsipyong dapat ipakita sa lahat ng oras at sa lahat ng tao. Panglima, may matututuhan ang mga matatanda sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata. Magaling, ito ay tama. Dahil ang mga matatanda ay maaaring matuto mula sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata upang mapabuti ang kanilang pag-unawa at pagtrato sa mga bata.
baliktanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan ng kabutihang asal sa aralin? Piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, ano ang ibig sabihin ng karapatan ng mga bata? A. Responsibilidad ng mga bata sa komunidad. B. Pagtuturo sa mga bata ng mga gawain sa bahay. C. Paggawa ng mga obligasyon ng mga bata sa paaralan. D. Legal na pribilehiyo o kalayaan na nararapat taglayin ng mga bata. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Legal na pribilehiyo o kalayaan na nararapat taglayin ng mga bata. Pangalawa, ano ang potensyal na epekto ng pagkilala sa karapatan ng mga bata sa kapayapaan sa lipunan? A. Mas magiging disiplinado ang mga bata sa tahanan. B. Pagkakaroon ng mga maraming mga alituntunin para sa mga bata. C. Mas magiging pabaya ang mga bata sa kanilang mga responsibilidad. D. Pagkakaroon ng mas malalim at makatarungan na ugnayan sa lipunan. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagkakaroon ng mas malalim at makatarungan na ugnayan sa lipunan. Pangatlo, paano maaaring mapalaganap ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata? A. Sa pamamagitan ng online games. B. Sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan. C. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paligsahan. D. Sa pamamagitan ng magdamag na panonood sa TV ng mga obligasyon ng mga magulang. Magaling, ang tamang sagot ay B. Sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan. Pang-apat, ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ukol sa mga karapatan ng mga bata? A. Isulong ang diskriminasyon sa mga bata sa paaralan. B. Palakasin ang pagiging mapanagutan ng mga bata sa tahanan. C. Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang kanilang implikasyon. D. Itaguyod ang mga bata na maging mas kritikal sa kanilang pananaw. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang kanilang implikasyon. Panglima, paano magiging bahagi ang mga bata sa pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan? A. Sa pamamagitan ng pagiging maligaya lamang sa klase. B. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti sa mga asignatura. C. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga karapatan at pagiging responsable. D. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa paglahok sa mga aktibidad ng paaralan. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga karapatan at pagiging responsable. Pang-anim, ano ang maaaring maging positibong epekto ng pag-unawa sa karapatan ng mga bata sa tahanan? A. Pagkakaroon ng mas matinding disiplina sa mga bata. B. Pagkakaroon ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paaralan. C. Pagpapalakas ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at bata. D. Pagsusulong ng mas malalim na ugnayan sa pamilya at pag-unlad ng mga bata. Magaling, ang tamang sagot ay D. Pagsusulong ng mas malalim na ugnayan sa pamilya at pag-unlad ng mga bata.
Ano ang maaaring resulta ng hindi pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga bata. B. Pag-unlad ng mga kasanayan sa komunikasyon ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga aktibidad para sa mga bata. D. Pagkakaroon ng mas maraming mga gulo at hidwaan sa komunidad. Magaling, ang tamang sagot ay D. Pagkakaroon ng mas maraming mga gulo at hidwaan sa komunidad. Pang-siyam, paano maipakikita ng mga magulang ang kanilang pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Pagtakip sa mga opinyon at damdamin ng mga bata. B. Pag-aangkin ng lahat ng mga desisyon para sa mga bata. C. Pag-aalok ng mga responsibilidad na labag sa karapatan ng mga bata. D. Pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Pang-sampu, ano ang potensyal na epekto ng tamang edukasyon ukol sa karapatan ng mga bata? A. Pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan. B. Pagpapalakas ng mga takot at pag-aalala ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga patakaran para sa mga bata. O D. Pagkakaroon ng mga aktibidad na hindi kailanman gagamitin ng mga bata. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan.